At sa ating pangunahing balita, ay tuloy na nga pong na-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 1/3 o higit pa ho sa 100 pirma lamang ang kailangan daw pong lumagda sa resolution for impeachment. Pero landslide daw ho yung boto na umabot ng 215 na mga kongresista. Bago ho kasi talakayin sa plenaryo ay mismong anak pa ni Pangulong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos ang nanguna sa pirmahan. Sinundan siya kalaunan ng ilang pang mga leader ng Kamara. Sa ngayon po'y kasado na ang 11 mambabatas na tatayong mga prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara kung magkakaroon ng trial. Tiwala silang matibay ang ebidensya nila para po patalsikin ang Vice Presidente. 6 na articles of impeachment po ang inilatag laban sa Vice, kabilang po ang pagbabanta niya noon kina Marcos Jr., First Lady at iba pa. Pati na po ang paglustay umano sa 612 million pesos na confidential fund na kanyang tanggapan. Naibigay na po ng Kamara ang verified impeachment form sa Senado, kaya nasa kanila po ngayon ang bola sa sinasabing pagpapatalsik o hindi sa Vice Presidente. Samantala, eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach sa Kamara na si Vice President Sara Duterte matapos pumasa nga sa Kamara ang reklamo laban sa kanya kahapon. Matipid ang naging reaksyon ng Vice Presidente sa nangyaring impeachment sa Kamara. Ayon kay VP Sara, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives ukol sa kaso bago siya magbigay ng opisyal na pahayag para hindi raw kulang o sobra ang mga sasabihin ukol dito. Laking balita niya na eksklusibo po nagbigay ng pahayag na no comment muna. Ikaw talaga. Oo naman, di ba? At least exclusive. Oo. Pero no comment. Yes, no comment muna. Tama naman yun. Tama naman yun. Hihintayin daw ho yung formal na kopya na sinasabing articles of impeachment. Mamaya ho, pag-uusapan po natin yan. Kaya relax lang po kayo. At ating itong tatalakayin sa punto po ng legalidad at posibilidad. Samantala po naman dismayado at galit ang kapatid po ni VP Sara na si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Saan niya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa Vice Presidente. Ayon kay Congressman Pulong, si Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang nanguna sa pangangalap ng pirma. Pero babala niya, nagkamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Nag-post din po sa Facebook si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Apo. Tinawag pa niya, ano ito? Is this typographical? Hindi ko maintindihan ang word na ito. Tinawag, oo. Tinag yan, itinag. Ay, kasi sa Facebook pwede mong itag yung tao. Kasi itinag. wala akong tinag. Oo. May ganun palang word. Oo, itinag. Itinag. Okay, itinag pa daw ho ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos Jr. Samantala, inirekomenda naman ng komite sa Senado na kasuhan ng mga protektor ng iligal na pogo at ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang sa pinakakasuhan sa Senate Committee Report si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Nauna nang iniugnay na karelasyon daw at business partner ni Go. Patunay raw sa koneksyon ng dalawang mga usapan at financial transaction records ng dalawa. Iminungkahi rin sa report ng Senado na magkasapa ng malalimang investigasyon sa magkakapatid na sina Tony, Michael at Hong Jiang-yang. Binabalangkas po ngayon daw ng Pilipinas at ang bagong defense agreement naman sa tatlong bansa sa gitna po ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon po kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, bukod sa pakikipagdialogo sa France at Canada, patuloy na ang negosasyon ng Pilipinas at New Zealand para po sa potensyal na Status of Visiting Forces Agreement o SOFPA. Ayon po sa kalihim, target nilang maisapinal ang defense agreement sa New Zealand ngayong taon.